Nairami ang sati, lagi namamasik. Susunod sa yapak ang daan minatawid. Kaya't ang katapatan dapat na mamasdan. Mabuting halimbawa ay dapat iwanan. Maging huwaran sa salitaan, pananampalataya, pag-ibig, kilos, kadalisay ang nakita sa ating paligid. Ipakita si Jesus ay nagbabago ng buhay. Maging huwaran na siya'y sundan. Ang nanghihiray ating alalayan. Sa daan nilang tinatawag kay gabayan. Sa kanilang takbuhin kay Kristo tumingin. Upang ang gantimpala ay kanilang kamtin. Maging huwaran sa salitaan, pananampalataya, pag-ibig, kilos, kadalisay ang makita sa ating paligid. Ipakita si Jesus ay nagbabago ng buhay. Maging huwaran na siya'y sundan. Maging huwaran na siya'y sundan. Siya'y sundan. There are questions whether Lord would you find this love? It's true that very much is again. Where can I go into this heartache before? So
in this world that you never before. Peace and strength in our lives, to strengthen our hearts. And all today will be the peace of tomorrow. As peace and peace, triumph of sorrow. You said the praises of affliction for your revenue. No longer stand. Sadness in me. Oh, in your witness, I'll be your strength to my grace and consolation. I will be. Grace, grace, God's grace, amplify the wonders we give. Grace, grace, that is greater than all I see. For in your grace, I will be your strength. Show my grace, and consolation I will be. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Tayo natin tumayo. Buksan niyo Bible sa Philippians 4:6. Now, if you will just listen, tayong mga, lahat na tayo, pati kami, ng mga pastor. Malungkot man po, but we are always giving God the insult na hindi naman dapat. We are giving Him heartaches, when we do this thing. So tulungan tayo ng Diyos ngayong umaga. Philippians 4:6. Okay, begin. Okay, pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, maupo na tayo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa langit ay sumatin sa pangalan ni Kristong Diyos na nagkatawang tao. Amen? Talaga yung biyaya ng Diyos dapat talaga sumatin. At hindi laging sapat. Pero na nyo, what we give God, what pains His heart when we worry. Sino sa atin dito ang hindi nag-alala? Sino sa atin dito ang hindi nabahala? All of us. Ako, tayo lahat. And whenever we worry, we insult God. Tulungan tayo ng Diyos ngayong umaga na maibsan natin ang kalungkutan na meron ng Diyos. We want Him to be pleased. We want Him to be happy. Amen? And whenever we worry, you and I, we worry. We are sinning. Whenever we worry, we are not showing only our weakness. We are showing our wickedness when you and I worry. So may God help us not to worry. Matthew chapter 6, verse 25. Basahin natin ang mga sumusunod na talata. Basa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga inyong kakanin, kung ano inyong iinumin, kada inyong sa inyong katawan, kung ano inyong darantin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain. Mga kapatid, mahigit ang buhay kaysa sa bagay. Nag-aalala tayo sa maraming bagay. Nag-aalala tayo sa nabasag ng mga bagay, pero hindi tayo nag-aalala sa baka nasugatan na ating mga anak. Diba? Medyo distorted na ating kaisipan. We worry on the lesser things, lesser value, than the valuable. Ano ba sabi sa verse 31?
Basa. Huwag nga kayong mabalisa. Ano aming kakanin? Ano aming inumin? Ano aming darating? So, tanda nyo, inuulit-ulit. Inuulit siya ng Diyos. Ano aming kakanin? Ano aming inumin? Ano aming darating? Sa isa, ganun din. We have 3 basic needs, sabi ng mga tao. Food, clothing, shelter. Mga kapatid, sa Bible, food and clothing lang, sapat na. And we provide the shelter, sabi ng Diyos. Pero again, tira sa verse 33. Basa natin, begin. You're worrying about the food. Iinumin. Isusot. We all worry. Mga kapatid, yan sagot to. Iyan ang gusto mo, inaalala mo, nag-aalala ka, nababalisa ka. Ibibigay ko kasi, ito sabi ng Diyos, but hanapin mo na ninyong una, sabi niya. Hanapin mo na ninyong unang kanyang katwiran. At lahat ng bagay nito dadagdag sa inyo. Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. So we are worrying kung ano kakainin, ano inumin, ano darating, when in reality, God was telling you, sabi ng Bible, tira nyo, pupunan na aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo. Why worry when we can pray? Why worry when He is telling you, yung pinoproblema mo, ako na bahala dyan. Unahin mo lamang ako. Unahin mo lamang ako. Kung iisipin lang talaga ng mga Kristiyano, hindi kaya tayo nagkukulang, hindi kaya tayo laging kapos, hindi kaya, nagtatanong lang, hindi kaya tayo laging may problema o kaya may anong sarili, hindi kaya dahil sa tayo ang nagpapabaya sa Diyos. Sabi ng Diyos, He will provide. Hindi ko sabi, sige, sisimba ko lagi, hindi na ako alis sa church. Hindi naman ganun. We are mocking God. Ibig sabihin ng Panginoon, unahin mo siya sa lahat ng bagay. Kundi yung bagay na dapat mong gawin, yung gagawin niya pag siya nasa kalagayan natin. Hindi lahat ng araw meron kang panahon. Pero pagdating sa Panginoon, wala kang panahon. Then you would ask God to bless you? No way. Worry is a serious problem. The ignorant worry, you know why? They do not know enough. The smart worry because they know too much. Hindi lang sila nag-worry. Sino pa? Yung mayayaman, they worry. You know why? Natatakot sila, baka mawala sila ng kayamanan. Yung matatanda, nag-worry din. Dahil nakaharap na sila sa kamatayan. Even the young kids, the young people, worry because they are facing napaka-uncertain ng kinabukasan. So everybody worry. So sino ka man, we can find something to worry about. Lagi na lang. Ano po sabi sa Matthew 6:25? Tinay po sinabi dyan, take no thought. No? Huwag kayong mga balisa. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag ka na mag-intindi. Yung sinabi ng take no thought, worry has a root word ng ibig sabihin, it would divide. It would distract. Nakakaabala natin kaisipan. Bakit to? Dala-dalawa na isip mo, magulo na. Ano sabi sa James 1:8? James 1:8, a double-minded man is unstable. Basa. Ano niya, wala nang mas nakaka-destabilize kundi worry. When God says, take no thought, hindi niya ibig sabihin na huwag ka na magplano, huwag ka na mag-isip ng mga bagay-bagay sa kinabukasan, hindi siya sabing, hay-hay ka na lang, kuya-kuya-kuya na lang tayo, and hintay ka na lang kung ano mangyayari. Hindi po, hindi yung ginasasabi ng Diyos. What God is telling us, huwag kayong mag-alala habang ginagamit talent mo sa Panginoon because yung pagiging tamad would not provide anything. Yung katamaran, hindi po magpapala. Hindi magpo-provide. Yung wala kang ginagawa, yung unproductive, hindi ka makakaasa ng bunga pag wala kang tananim, wala kang aanihin. Ang sasabi na ng Diyos, huwag ka lang mag-alala. Let me give you an example. Proverbs 6:6-8. Langgam. They provide for their own. Nag-aarap sila ng pagkain during summertime. Para sa winter time, hindi sila makapakalalakad. Naghahanda sila. Tinabasa.
Proverbs 6 verse 6. Begin. Next, hanggang 8. May utak pa langgam? Wala, ano, hindi mo lang may puso eh. Pero naghanda sila, nagpagkain. So God is not telling you not to work, kundi you work and I'll bless. Magsikap ka, pagpapalain kita. Unahin mo lang ako. So ang langgam, sabi niya, go to the hunt, ikaw na tamad, tingnan mo, ang kalabuhay. Nagpipisa sila na kahit pagkain sa pag-ani. So, remember the law of sowing and reaping. Whenever you sow, you will reap. So ilang bagay po pagdating dito sa ating problema ng pang-insulto sa Diyos. Whenever we worry, we are insulting God. Whenever we worry, nakagagawa tayo ng wickedness. And may God help us not to do that. Kami, pati na mga pastor, huwag kaming magdulot ng sakit ng kalooban sa Diyos. Huwag tayong magdulot ng kasama ng kalooban sa puso ng Panginoon. Whenever we worry, we break God's heart. Una sa lahat, the cause of worry. Ano ba dahilan? Bakit ba tayo nag-aalala? Again, balik tayo sa Matthew 6:25 hanggang 29. Nag-aalala tayo. Where to get? One, food. Okay, tayo niyo. Hindi ba, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Nag-isip kayo kung saan kayo kukuha ng pagkain. So, the cause of worry, naku, wala kami pagkain mamaya. Even pastors, they would text me, Pastor, wala ba tayong ayuda dyan? Wala kami bigas. Nakakalungkot to. We worry for food. Dahil yung pagkain natin lagi hindi sapat. Pero sabi sa verse 26, yung sabi ng Bible, basa ninyo ang mga ibon sa langit, basa, na hindi sila nag-aasik, hindi nagsisigapas, hindi nagtitipon man sa bangan, at sila'y pinakakain ninyo man sa kalangitan. Nag-aalala ka sa kakainin mo. Yung ibon niya, pinakakain ko, ikaw pa. Kumbaga, bakit ka nag-aalala? Ikaw, pinakain kita ng matagal na parang, lumaki ka ng ganyan eh. Ilan taon ka na? 50 taon ka na? Ngayon ka pa nag-aalala? Pinakain na kita ng maraming panahon. For many years, I've been feeding you. Ngayon ka pa nag-aalala? Minsan sabi ko sa sarili ko, nag-aalala nga ako kung anong gagawin na. Sabi ng Diyos, natitrip mo sarili mo? 40 years ka na sa ministry. Hindi nagtatrabaho sa opisina ng 8 to 5. And yet, 40 more years sa ministry. Pinakain kita. Inalalayan kita. Mga kapatid, wala akong work. Ito na talaga, full-time ako sa ministry. Since day 1, ako'y masave. At nag-ano ako sa Bible school. Sino walang pangarap yumaman? Ako, may pangarap yumaman. At kung gagamitin ko talent ko siguro, baka mas mayaman ako sa marami. Dahil ayoko ng hirap sa buhay. Pero tinawag ko ng Panginoon sa ministry. Pero isipin ko, pag ano, nag-aalala ako madalas, sabi ng Diyos, hey, natidig mo sarili mo? Minsan parang gusto kong dagukan ng Diyos eh. Babutukan kita eh. 40 taon ka na sa ministry. Ginutom ba kita? Mukha ba akong gutom? We are worrying about food. And if God takes care of the birds, pinakakain yung ibon, hindi nag-aasik, hindi nagagapas, hindi titipon, hindi pinakakain sila. Alam mo, ibig sabihin ng Diyos, sila nga pinakakain ko, ikaw pa? Mas mahalaga ka pa ba? Sila sa iyo? Mas mahalaga pa ba ang ibon sa iyo? Ibig sabihin ng Diyos, huwag kang mag-alala, and I will give you wisdom, I'll give you your direction, I will guide you para magkaroon ka ng resources for food. Pero huwag kang mag-alala na kung ano kakainin mo. Sabi ng Panginoon, give me direction today para meron kaming food sa table. So ano pa pinag-aalala ng mga tao? So the Lord is saying not to worry. Ano pa? Hindi lamang sa food. Fashion. Oh Lord, ano aming kakainin? Ano aming daramatin? Anong susunod kong Prada, Lord? Anong susunod kong Adidas? Anong susunod kong Levi's? Hindi ba pwedeng ukay-ukay na lang muna suot mo? Gusto mo sikat na sikat pa. Anong susunod kong Lacoste? Di ba? We are worried about raiment. Verse 28 and 29. Yung sabi ng Bible. Raiment mean clothing. Basa. At tungkol, Bakit kayo mga basa? Kainin niyo
29. Sinasabi ko sa inyo, nag-aalala kayo ng ilamig niyo, sabi niya, dinadamit ako ni sa parang, kahit si Solomon, walang ganyang kalwalatian. Pinakamayaman sa buong mundo si Solomon. Mayaman pa siya kay Elon Musk. Pero ibig sabihin, nag-aalala kayo sa damit. Yung mga yan, mabubulok, maagnas, at marami kayong pinag-aalala kung ano susod nyo. Mga kapatid, inaamag lang yung damit sa takador niya eh. Di ba? Nag-aalala ka kung ano susot mo? Bisa sa dami mong damit, wala kang maisip na isusot. Dapat nga, bawasan ng Diyos yan eh. Namumblema pa kayo kung ano isusot niyo. Wala kang maisot na sapatos. Kaya nyo mga pag-church, mga kapatid, nakakita ako ng mga bata. Sa Africa, ang sinelas sila, boting nila pirot, nilagyan ng tali. Nakikita siguro yun. Wala kami magandang higaan. I have seen people na nakahiga sa lupa. Walang sapin. Ano pa sa verse 27? So you are worrying about the food, you're worrying about the fashion. Ano pa sabi sa verse 27? Basa. Alam nyo, kung nakakatanggad ng pag-alala, ang tatangkad na natin. Di ba, no? Eh ako lang kung mag-alala ako, talagang sandamakmak eh. Pero hindi ko tumatangkad. Sabi ni Kristo, nakakadagdag pa ng sukat mo, humahaba ba buhay mo? In fact, the more you worry, the more you lessen your life. Amen? Parang ganyan eh. Pagka miksi ang PC, miksi buhay. Pagka puro ka konsumisyon, madadali buhay mo. You know why? You are producing stress. Na-stress ka sa buhay mo, nakakonsumi ka. Talaga hindi mo talaga maiwasan. Nakakakonsumi talaga. Yung mga anak mo, binipin mo mag-aaral buti, ay mag-aaral. Iba naman, gustong mag-aaral, walang pagpa-aaral. Makakonsumi ka talaga sa mga pinuno natin sa gobyerno. Wala kang magagawa, pero kinukonsumi mo sarili mo. Nag-aalala ka, ang tanong ni Kristo, nadagdagan ba buhay mo? Humaba ba buhay mo? No. When we worry, we are lessening our lifespan. Lalo mong pinaikli buhay mo. Worry cannot lengthen your life. Hindi sinasabi ng Diyos na waging careless ka. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi ko na iintindihan ang aking buhay. No. In fact, He is encouraging us. Ang Diyos, nag-encourage sa tayo ay mag-exercise. Kumain ng maayos. Kumuha kayo ng maayos sa pagtulog. Magpahinga ng maayos ang tama. Then magtrabaho. He is saying not to worry dahil hindi mo pinahaba ang buhay mo. Hindi na dadagdagan ang buhay mo pag nag-aalala ka. Sana nga nakakayaman, ano? Kung nakakayaman yan, nakakatangkad, ang tatangkad na natin. Ano pa sa verse 34? We worry about the food, the fashion, our fitness. Ano pa pinag-aalala natin? Causes of worry. Future. Basa. Sa araw ng bukas. Alam nyo, whenever... Okay, good. Whenever we worry ngayon, nag-aalala ka ngayon, kinukuha mo yung tuwa mo bukas, ginagamit mo na ngayon. Kaya bukas, wala ka ng tuwa. Puro consumption ka na. Sabi ng Diyos, nababalisa ka sa araw ng bukas, hayaan mo muna yung ngayon. Bukas, hayaan mo muna siya. Yung sapat na ngayon, dito mo na intindihin mo. Hindi pa sinasabi ng Diyos na magplano ka, hindi po. At sinasabi ng Diyos, nangungusumi ka, kung ano mangyayari bukas, intindihin mo muna yung para sa ngayon. Do not worry about the future. Ang gusto ng Diyos, hindi mo kalimutan ang pagtanaw sa hinaharap. Magplano ka sa hinaharap. Ang pinagbabawal ng Diyos yung ikay nangangamba sa kinabukasan. Amen? God is not telling you not to have a foresight, but foreboding. That is forbidden. Yan ang pinagbabawal ng Diyos. Huwag kang nangangamba sa mga hindi pa nangyayari. Naku, baka hindi ako makapasa. Naku, baka hindi niya ako sagutin. Naku. Baka ngayon pala hindi ka nasagutin nung nililigaw mo. Oo, baka. Baka. Future. Ano sabi sa pag-aaral? About the average person worries about 40% ng pag-aalala ng tao. 40% ng pag-aalala natin, hindi nangyari. Naku, baka. Naku, hindi man nangyari. 30% ng pag-aalala,
natin, nangyari na, hindi mo na mababago. Ay sila pag-aaral, 12% ng ating pag-alala sa mga basher, criticisms. Kung ano sinasabi ng tao tungkol sa akin, ano kaya sinasabi niya, ano kaya sinasabi niya. Mga kapatid, hindi mo sabihin, ano kaya sinasabi ng Diyos sa akin? Lahat ng paninira ng mga tao, marami din hindi totoo sa iyo. Ba't di mo sabihin, Panginoon, ano ba sinasabi mo sa akin? Yun ang mahalaga. Amen? 10% worries about the health. Alam niyo, the more you worry about your health, the more your health worsen. Lalong lumalala ang ating karamdaman. Hindi na ako inom na gamot, mali yun. Okay? Pinagagalan ng Diyos sa ating kaisipan, ibig sabihin, when you worry, madadali ang buhay mo. And only percent of what we worry ay considered yung talagang totoong problema. 8% lang. And even this worry, mga kapatid, will not do you any good. Amen? Because it's an insult sa ating Panginoon. And most of the things we worry about, hindi nangyayari. Sipin niyo lang, Panginoon, patawarin mo ko sa akin pag-alala. Nag-aalala ako, nag-worry ako. Ako marami kong worry. Yung anak ko ngayon, dalaga na. Nag-aalala ako dyan. Di ba? Sa ibang kong anak, nag-aalala ako, siyempre, kahit may kanya-kanya na pamilya, nag-aalala sa ating mga kapatiran. Pero niya, nadagdagan pa ang timbang ko, nadagdagan pa ang height ko, gumanda ba kalusugan ko? O sabihin ko, Panginoong Diyos, you take care of us. Bantayan mo kami. So it is a useless thing. We all have storms. That time may mga dinadaanan, may mga pinagdadaanan. Sabi ng isa, daanan mo lang. So worry is like a fog. Parang hamog. Meron isa ako nabanggit sa'yo minsan sa 7 blocks na isang lugar, sa isang city. Hindi talaga makita ang paligid dahil sa hamog, sa fog. Alam nyo, nagkahirap-hirap mag-drive ang mga tao, hindi makalakad na matino. 7 blocks na puno-puno ng hamog. Ano yun yung nakapag-aral? Sinikap, sukatin kung gano'ng karaming tubig yung humarang sa paligid. Ayun, gano'ng karaming tubig. Ang lumabo sa 7 bloke ng city, isang baso. Isang basong tubig, pinahihirapan ng maraming tao. Isang pag-alala na hindi mo tiyak kung totoo o hindi. Sinayang ang maghapon mo. Nagkukukut-kut ka ng kuko mo, nag-aalala ka, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Hindi ka tumayo at magtiwala sa Diyos. The cost of worry. Mga dahilan, pangalawa, the cost. C-O-S-T. Ang kabayaran pag ikay nag-alala o tayo nag-alala. Tingnan po sabi sa verse 27. Matthew 6:27. And then tatangta sa verse 30. Basa. Okay? Hindi ka makadagdagan ng sukat. Verse 30. Ngunit kung pinararamdam ng Diyos ang ganito tungkol sa para, na ngayon ay buhay, at sa nagmamakasayin ng lahat sa kanan, hindi na malalaman ng o kayong mga kapitalampalaya. Yung salitang, o kayong untiang panampalataya, ano ibig sabihin ng Diyos dyan? Alam nyo, ni-insulto Diyos dyan. Kumbaga, lagi tayo nagigiliiti, nag-aalala, kinukusumi natin ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ka pa talaga natuto. Hindi ka pa talaga hindi ka pa talaga naintindihan. I've been faithful to you for so many years. Ngayon ka pa mawawala ng tiwala. Ang sakit niyan sa Diyos natin. Yung lily, dinadamitan niya pagkatapos napupunta na sa gutungan. Mas mahalaga pa ba kayo sa mga lily of the valley? Hindi yun, sabi niya, dinadamitan ko sila, ikaw pa. Ano pa sabi sa verse 31? 31 hanggang 32. Okay, basa. So, kayo mag-alala. Sabi niya, okay, mag-alala. I've been faithful to you. Okay, 32. Ano sabi ng Bible? Mga unbeliever. Alam niyo, ang insulto sa Diyos, when you worry, parang sasabi ng Diyos, parang kang unbeliever.
parang anak ng diablo, para hindi kita anak. Kasi nakaka-insulto yun, lalapit ang anak mo. Tatay, ano ba kakainin namin? Mamaya, habang ginakasab yung chicken, ano ba kakainin namin mamayang gabi? Ha? Oh, ano ba yung susot ko bukas? Nakasot ka ng bagong damit. Nakabala siya nanay niya. Sipin nyo ganun sa tatay, anak mo, baka masampan mo eh. Hindi pa nga po sila sa bunganga mo, nag-aalala ka na para bukas. Di ba? Naintindihan niyo ba yan? Kung baka anlito pa ng tayo masyado, nakaka-insulto ka. Sinusukat mo masyado ang Diyos mo. Whenever we worry, worry is useless. It doesn't do any good. Wala mabuting idinulot ang worry. Dalawang bagay. We should never worry about. Things we should never worry about. One, mga bagay na may magagawa kayo. May mga bagay ka magagawa, bakit ka namumonsumi? Pwede ka naman palang gumawa. If you can do something about that, so don't worry. Okay? May magagawa ka naman pala. Pangalawa, those things you cannot do anything about. Wala ka naman magagawa, namumonsumi ka. Di ba? May magagawa ka, di gawin mo, para kung na-worry mo, yung bang di mo kayang gawin, di ilapit mo sa Diyos. Di ba? Meron isang tao, bumili siya ng bagong Ford, na bagong labas sa sasakyan. Ang yabang niya, dinadrive niya, bagong-bago labas sa sasakyan yan. Dinadrive niya sa haba na highway. Tapos huminto, bigla namatay yung makina. Nag-alala siya, lumabas siya, tininan yung hood, kinulikot, ayaw mandar pa rin. Mamaya mayroon isang Ford din na sasakyan, pumarada. Sabi ng driver, sir, ano po ba nangyari dyan? Ano po ba problema ng sasakyan niyo? Baka pwede ka ng tulungan. Sige nga po, bagong-bago to, bagong labas to, parang EV. Ngayon, bumibigay. Okay, sige, binuksan na hood, kanilikot, sabi niya, sige po, pakicrank. Mandar! Tutuwa yung may-ari. Sige po, okay na po. Salamat sa pagpatiwala mo sa akin. Magkano ba ba? Hindi, wala, libre. Habang papalis yung tumulong, sabi ng driver, ano ba pangalan nyo? Ako si Henry Ford. Ako po nag-invento ng sasakyan yan. Yung nag-invento ng sasakyan, kaya patakbuhin yung sasakyan. Amen? Yung naglikha sa atin, kaya kayong patakbuhin. Yung naglikha sa yung Diyos, kaya kayong biyayaan, kaya kayong tulungan. The God who created me and you can provide for us. Amen? Sana maintindihan natin. The cost, ang presyo ng pag-alala, insulto sa Diyos. O ye of little faith. Yung mga bagay na hindi nyo kayang lutasin, ibigay mo sa Panginoon dahil pag-alala mong pinapakailaman, it will get the matter worse. Worry never dried a tear. Hindi nagpapatuyo ng luha. Ang pag-alala, it will never lift a burden ng mga mahal sa buhay. Ang worry would never solve a problem. Never. Worry is harmful sa ating lahat. May mga bagay na nakapagpapahina, nakakapaminsala sa atin. Of course, isa dyan, ang pag-alala. Whether it's physical, emotional, or spiritual, worry will do the same thing to us. Ang worry, para kang kumuha ng buhangin, inalagay mo sa makina ng sasakyan mo. Para kung kumuha ng buhangin, nilagay mo sa makina na nagpapatakbo ng turbine. Ang worry, para kang kumuha ng mga abala na basura at itinambak mo sa daanan ng tubig. So, worry wasn't a thing. Walang binibigay na kabutihan. It's harmful in every area. At may mga tao, when they walk into a room, yung mga taong punong-puno ng pag-alala, pag pumasok sa isang kwarto, parang nagbibilib ang paligid. Then nangungusumi siya. Nagdadadaldan ako ng mga konsumisyon. At pag umalis siya, parang nagliliwanag ang paligid. Hindi pa nagdudulot ng liwanag ang pag-aalala. Ang worry ay parang sugat na nandudot-dot lalo kaysa nagpapagaling. At higit sa lahat, ang worry ay sugat sa puso ng Diyos. Matthew 6:30. Ano sabi ng Bible? O ye of little faith. Ang liit ng tiwala niyo sa akin. Nakaka-insulto kayo. Worry is an insult to God. Worry is telling us, hindi totoo ang Romans 8:28. Worry is telling us, walang kakayahan ng Diyos. At walang amen doon, mga kapatid.
na iinsultin natin ang Diyos. Pero worry is harmful, useless. Amen? Totoo naman. Tulungan tayo ng Panginoon. Read Matthew 6:31 and 32 ulit. Matthew 6:31 and 32. Ano sabi ng Bible? Kayo ay nag-aalala. Ano tingin ng Diyos? Sa verse 32. Basa. So when you worry, para kayong mga unbeliever, para kayong hindi Kristiyano, worry is faithless, and we're thinking like the world thinks. Parang walang kwenta ang pagiging may ama tayo sa langit. Pagka talaga nila, parang sinasabi, walang silbi ang aking ama sa langit. Worry is an insult sa karunungan ng Diyos. The cost, mga dahilan ng worry, the cost. Masyadong mahal ang paniningil natin when we worry. And ito number 3, ito na mabuting balita, the cure. Amen? How to fight worry, how to win the war on worry. The cure, tatlong bagay. Tandaan nyo, you have the father factor. May ama ka sa langit. Again, Matthew 6:32, sabi ng Bible, sabagat lahat na ito ay ginagawa ng maintil, yan ang talastas ng inyong, sino? Sabi natin, talastas sa inyo ama sa langit. Ang kailangan niyo, father factor. Tandaan nyo, alam ng Diyos ang pangailangan ninyo bago nyo pahingin. Pagtiwala lang natin siya. Wala kang need na hindi nalalaman ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. So, He cares for you. Mahal ka niya. Mga kapatid, ibinigay nga niya anak niya eh. Tingnan mo sa Romans 8:32. Ibinigay niya anak niya. Tingnan niyo, Romans 8:32. Basahin natin. Tingnan yung sinabi ng Bible. Basa. Siya kundi binigay. Bakit hindi naman ibigay sa atin? Mga kapatid, ibigay nga niya anak niya sa atin eh. Naintindihan yan? Ibigay nga niya anak niya sa atin. Bakit hindi niya bibigay na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sana talaga maintindihan natin yan. Parang, halimbawa, sabi nung anak niyo, ako, baka maanta rito baka mapahamak tayo rito Anak, dito ko, kasama mo kami. Ano kaya kakain namin dito? Andiyan na rin, punong-punong pagkain, di ba? Kung baka ibinigay na ni Kristo kanya anak, hindi pa ba niya bibigay sa inyo na pangailangan niya? Matthew 10:29. Matthew 10:29. Di po sabi ng Bible, hindi pwede mangyari sa kanya ang bagay na hindi niya pinahintulutan. Basa. Hindi na ba nagbibigay ng sabi sa dalawang maya? Akala niya sa kanila hindi mahuhulog sa lupa, hindi na ikatulog ng inyong ama. Mga kapatid, the principle is this. Walang mangyayari sa inyo, nangyari, na hindi niya pinahintulutan. Lahat may pahintulot. Kaya, liban lang kung kayo mismo ang sumuong. May pahintulot pala Diyos ako. Kuha ko ng baril, baril ako. Kasi hindi binigyan ng teacher ko grade na gusto ko. Patas napakamatay ako. Hindi pinahintulutan ng Diyos yun. Yung pinayagan niya. Ayun ang Diyos yun, pero nangyari. Di ba? Yun ang nangyari sa Zamboanga. Magaling, brilliant, number 1 sa klase. Hindi na binigyan ng teacher ang grade na gusto niya. Nabaril siya. Nakakalungkot to. Mga ganyan tao, dapat mamaminsala ka ng kapwa mo. Unahin mo na yung kapwa mo. Di unahin mo na sarili mo, papatay ka ng tao. Pero kapag yung siliranin na hindi nyo kontrolado, na hindi nyo inabangan, na hindi kami dahilan, hindi nangyari sa inyo na walang pahintulot ng Diyos. Maliwanag ang sabi ng Bible. Matthew 10:30, tinipos mo na verse. Basa. Sipin nyo may mga tao. Pastor! Asa pastor, tulog pa eh. Alas 7, umaga. Napakatamad na yan, alas 7 na, tulog pa. Inatulog yung 6:30 na umaga eh. Diba, may mga tao na sinusukat ka agad. May ginagawa ka. Tamtamad mo, nagagawa ko na. Hindi nga nagtatest ka para ipag-pray mga tao. Mga kapatid, ang Diyos, hindi siya
mapanuri na wala sa lugar. Bukan ninyo, alam niya bilang eh. Mga kapatid ko natin, alam ng Diyos eh. Ano sasabi ko? Maliit na bagay, interesado ang Diyos sa inyo. May mga bagay tayong ginagawa na sa tingin na iba, walang kwenta. Mga kapatid, pag ganun yung tama yun at hindi sablay at makakalugot sa Diyos, tuloy nyo lang. Pero hindi sila ang pananagutan nyo. Ang Diyos pananagutan natin. Buhok nyo, alam ng Diyos ko ilan ang bilang eh. Kayo alam nyo? May mga tao ganon, sinisukat ka agad. Naupo ka lang sandali. Sasabihin ng boss mo, napakatamad mo. Pero hindi niya alam, mamatay-matay ka na kagagawa nung iniutos siya kanina. Mga kapatid, father factor. Ang Diyos detalyado, maliit na bagay, importante sa Kanya, dahil mahal ka niya. You are God's apple of His eyes. Importante sa sayo. Kayo, sa Kanya. Pangalawa, hindi lamang father factor, focus factor. Ito pure. I-focus yung sarili niyo sa Diyos. Huwag niyo hayaan na tayo mangusumi na mangusumi. Ang tao na nagwa-worry is a person whose mind is out of focus. Double-minded. Kaya ano dapat natin gawin? Ito, focus natin. Matthew 6:33. Gawin yung life verse. Focus on what the Bible says. Matthew 6:33. Basa. Datapat, hanapin muna ninyo ang kanyang karyan. You see, unahin muna ninyo Diyos. And all these things shall be added unto you. Maraming tao who will try to put God last. Okay, tingnan sabi ng Bible. 2 Chronicles 15:2. Pakinggan sabi ng Bible. 2 Chronicles 15:2. By the way, don't forget, yung trabaho meron ka, bahay meron ka, biyaya meron ka, mga gamit na meron ka, galing sa Diyos. Wala kang meron sa iyo na hindi mo tinanggap mula sa Diyos. Tapos pambira, masakit lang pa mo, wala. Pwede kang lumakad eh. Iba gusto mong punta, hindi makalakad eh. Wala kang maisot wala sa church. Na magliblag mo, wala ka sa church. Tapos may sa buong araw, Monday hanggang Sabado, nandun ka sa kusang lakwatsan. Pag linggo, wala ka sa church. Kailangan ka nag-pray. Lord, bigyan mo ko ng trabaho. And get provided you work. Wala nang bantayan ako, wala ka sa church. Na pwede mo nang gawin. And then pagka nagkapagpapang buhay natin, sinisisi natin ng Diyos. It breaks God's heart. Ano sabi ng Bible? Basahin niyo po. Basa. At sino bas? Sumasa inyo. Samantala kayo sumasa kanya. At kung inyong hanapin siya, masusumpungan nyo. Ngunit kung pabayaan nyo siya, kanya pababayaan kayo. Mga kapatid, bakit nagkakaganyan ang buhay ng maraming tao? Parang walang Diyos, walang kasiyan, walang tahimikan. Baka pinabayaan nila Diyos. Pag pinabayaan nyo Diyos, pababayaan niya kayo. Hindi pa pwedeng konsintin ng Diyos ang ayaw sa Kanya. Nakakalungkot to at nakatatakot siya. 1 Chronicles 28 verse 9. 28:9. Nung walang-wala tayo, umiyak tayo ng todo sa Diyos. Pag-pray mo kami, Lord, please provide for me. Nung pinagkalooban ka, nasan ka ngayon? Basa. Nalalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, masusumpangan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, itatakwil ka magpakilanman. Huwag niyo hayaan ng Diyos, itakwil kayo. Huwag niyo hayaan ng Diyos na mapapabayaan mo siya. Tayo, we try to live our Christian life and we need God's help. We try to live our Christian life and we need God's blessing. Mga pala, ayaw ng Diyos ng ganun lang. Ayaw niya na, alalay mo lang siya. God wants to have the preeminence na iyong buhay. He doesn't want just to have a place. He wants to have the preeminence. Siya lahat ng bida. Siya may kinalaman. Siya ang pinaka-boss ng ating buhay. Dapat ganun. Hindi katulong lang siya pag may kailangan ka. Hindi parang kurtan pa sa ulo, iinumin mo. Pag wala ka ng pakialam sa kanya. Pag wala ka ng karamdaman. Ayaw na Diyos ng ganun.
God wants to have the preeminence, not our place. No. Gusto niya pangunahin siya sa iyong buhay. That's why sinabi niya, seek ye first. Unahin mo siya, and He will take care of you. You leave Him, He will leave you. Hindi lamang focus factor, finally, and the last, the future factor. Matthew 6:34. Again, future factor. Take no thought. Huwag kayo mag-alala sa kinabukasan. Dahil pag nag-alala kayo, parang yung hinihiram yung joy. Ngayon, bukas wala na kayong joy. Ngayon, hindi niyo mapakinabangan. Bakit? Nag-alala kayo eh. Di ba? That's worry. Worry ay parang interest na binabayad mo sa konsumisyon kinuha mo kahapon na ginagamit mo ngayon. In-arrange sa Diyos sa ating buhay na may perfect ecology. Mahal tayo ng Panginoon, He is the engineer, He is the architect na ating mga buhay. Pinapayagan niya minsan ng problema, sabi ng Diyos, sapat na sa araw na ito, ang problemang meron ka. So huwag mong kusumin bukas. Tratuin mo yung ngayon. Trouble reminds us na ang tao nabubuhay sa makasarangang sambutan. Ano sabi ng Bible sa verse 34? Sapat na yung araw na ito para sa problema niya. Huwag mong hilahin yung problema bukas. I-deal mo na muna yung ngayon. God gives us sufficient problem to cause us, you know why? Bakit tayo mayroong konting kasamaan? May problema? Bakit tayo may konting pagsubok? Bakit meron tayong mga pinagdaraanan? Alam yung bakit? Para matutong lumapit sa Diyos. Para tayo matutong magbalik. Alam niyo mga kapatid, God knows how to get our attention. Wala kang paraw sa Kanya, sige lang, hayay ka. Pakuya-kuya ka. Alam mo Diyos, para ko kukunin uli. Sisikwatin niya uli. Hayaan niya kang dumaan sa kunting pagsamaan. Hayaan niya dumaan sa suliranin. Hayaan niya dumaan sa problema. And then when you are down, and you try to go back, ikaw ulit sa Diyos. Pero pag nang matigas ka pa, pababayaan ka niya. Sometimes sa problema natin, pinadadaanan Diyos yan para matutukan tumawag sa Kanya, magtiwala uli sa Kanya. Deuteronomy 33:25. Kaya yung problema ngayon, sapat na for the day. 33:25 ng Deuteronomy. Basa. Ang iyong mga kailangan ay hindi makakalasyo. Yung lakas mo ngayon, sapat yan para sa problema ngayon. Bukas, bahala ang Diyos doon. Hindi siya nagpapabaya. Binibigyan tayo ng Diyos ng enough na lakas para ngayon. Harapin ang problema ngayon. Ang pag-alala ay pagkuha mo ng katuwaan bukas. Kinukuha mo yung katuwaan para bukas. Kinukonsumi mo na ngayon. Kaya bukas wala na. Worry buries blessing. Worry steals our strength. Hindi tayo binibigyan ng Diyos sa pagsubok na hindi nyo kakayanin. Hindi ho. Lagi mong kakayanin. Dahil tutulungan ka niya. Ang danger lang is that nagiging out of balance tayo madalas. Pinakakailam natin, hindi natin dapat pinapakailaman. We worry about the future. Nadidiliman tayo. And we thought pinababayaan tayo ng Diyos. When all along, ang Diyos ang tulos ng tabi. Ay sa isang nakapag-aral, di umano ang mga Israelita raw, pagdating ng certain age, dinadala sa kagubatan, at tinitingnan kung gano'ng katapang itong anak niya, at iwalan doon mag-isa. Nakahagyak na itong tao sa kanya anak, dila sa kagubatan. Kinakabahan yung bata. First time niya, walang gumagawa, kundi kailangan siyang gumawa ng ganong bagay. Iniwan siya ron. Pinabayaan siya. Ilang araw siya ron. Gumabi, umaraw. Kinakabahan siya. Meron siya nakikita parang nakasunod sa kanyang malaking halimaw. Anino? Hindi niya alam kung ano gagawin. Natatakot siya. And he worries. Pero paglipas ng mga araw, he realized, maayos siya nakauwi, nakapasa siya, at sabi niyo, yung palang kinatatakutan niya na nakadilim, malaki, anino, etc., ay yung palang tatay niya. Hindi siya pinababayaan. Nakabantay siya ron. Worry steals our strength. Hindi na ito useless. Worry is harmful. Not only does worry take the joy out of today, pero kinukuha niya lakas bukas. Sinasayang na natin ngayon. Dalawang talata na lang. 103 verse 14 ng awit. 103 verse 14. Ano yung tingnan niyo sa atin? Basa.
Alam ng Diyos, alabok tayo. Alam ng Diyos sa kahinaan natin. Alam ng Diyos paano ka patatakbuhin. Siya may likha sa'yo. Tandaan nyo, alam niya ang kahinaan nyo. Kaya, again, Matthew 6:34. Sige po, pakibasa natin. Matthew 6:34. So worry produces problems. The thing we worry about, maaaring maganap. Isang talata na lang, or last two verses rather, Job 3:25. Job 3:25. Tignan niyo mga pag-alala din, pati si Job, basa. Sapagkat ay dumating sa akin. Alam niyo, nagpo-preach tuloy ang problema. Yung kinatatakutan mo, dumating tuloy. Yung kinikilabutan ka, dumating tuloy. Bakit? Parang wini-welcome eh. Okay? Wini-welcome natin eh. So, don't let worry steal your strength. Do not let worry bury the blessing. Do not let worry produce problems. Last verse, 118:24 ng awit. 118, verse 24 ng awit. Ito dapat natin isipin. Basa. Mga kapatid, to win the war on worry, recognize the cause, the cure. At sabihin mo, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Tayo tumayo.